Ano nga ba ang signs na ang potassium ninyo sa dugo ay bumababa na? Naririto, pakinggan ninyo, 1 minuto lamang to. Una, sobrang pagkapagod. Pangalawa, panghihina ng katawan lalo na yung legs. Pangatlo, muscle cramps. At pang-apat, pagbabago ng tibok ng puso. Pwedeng nagsiskip yung heartbeat ninyo o irregular yung heartbeat ninyo. Ang mga dahilan ng pagbaba ng potassium level sa dugo ay pwedeng ang klema, kung gaano kalakas kayong mag-ehersisyo, kung kayo uminom ng mga pampaihi, mayroong chronic kidney disease at kung mayroon kayong losses tulad ng pagsusuka at pagtatay at pwedeng sobra-sobra namang pamamawis. At isama na rin natin dito ang pagbaba ng magnesium levels ninyo sa katawan. Ito ay dahil kapag bagsak ang magnesium, pwedeng bumababa din po ang potassium sa dugo, kaya ingat-ingat dyan. Minsan akala ninyo potassium lamang, yun pala pati magnesium, kaya hindi kayo gumagaling. At ayun, almost 1 minute na to. I hope you're all 1 minute wiser. Pakipusuan kung may natutunan. See you next time. Ingat. Bloated ka ba? Ito ang ginagawa mo kaya ka bloated. Number 1, binibilisan mong kumain. 5 to 10 minutes, tapos ka na. Pag sobrang bilis mong kumain, mas madaming hangin na pumapasok sa tiyan mo. Number 2, iniiwasan mo ang tubig. Puro soft drinks lang ang iniinom mo, kaya dumadami ang carbon dioxide sa tiyan mo at lumalaki ito na parang balloon. Number 3, kain ka lang ng kain ng maaalat. Pag sobra ang asin sa katawan, sobra rin ang tubig na naiipon sa katawan. Maliban sa bloating, may bonus ka pa na high blood pressure. Number 4, iniiwasan mo ang fiber. Pag kulang ka sa fiber, magiging constipated ka. Syempre, pag naipon ang dumi sa bituka, lalong magbo-bloat ang tiyan. Number 5, sobra ang kinakain mo. Busog ka na nga, pero lamon ka pa rin ng lamon. May limit ang sikmura natin, wag mong sagarin. Number 6, pagkatapos mong kumain, humihiga ka agad. Bloated ka na nga, may GERD ka pa. Alam nyo ba na mayroon tayong 5 bagay na hindi dapat ginagawa pagkatapos nating kumain? 5 lang ang tatandaan nyo. S, 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 F, D. Ang unang S ay ang sleep. Bawal matulog pagkatapos kumain kasi nasisira ang metabolismo natin. Ikalawang S, smoke. Dahil pag naninigarilyo tayo, yung nicotine, humahalo sa dugo, nagpapabagal ng sirkulasyon nito. Ikatlong S, shower. Pag nagsa-shower tayo, lumalamig ang nerves ng kamay at paa na nagbabagal din ng sirkulasyon ng dugo. Ika-4 ay ang F. Mali ang kumakain tayo ng fruits pagkatapos kumain dahil ang enzyme dapat kinakain bago ang meals. At ikang huli, yung drink tea. Bawal tayong magtsaa dahil ang tsaa ay may acid at ang acid dapat na uuna bago kumain. Yang 5 na yan ay hindi dapat natin ginagawa. Dito nyo lang nalaman sa Alam Nyo. 10 tips na makakatulong upang mapababa ang iyong stress hormones. Unang-una, get enough sleep. Siguraduhin na nakakatulog for about 8 to 10 hours per day. Ang regular sleep calms and restores the body. Nakakatulong din ito to regulate your mood and improve your concentration. Pangalawa, exercise. Tandaan ang exercise can increase or decrease your stress hormones depending on the intensity. Pumili ng physical activity that best fits you. It is recommended to do 150 minutes of mild to moderate physical activity per week. 30 minutes per session, 5 beses kada linggo. Pangatlo, breathing techniques. Ang deep breathing can reduce stress. Maaring gawin ang 4-7-8 method. Inhale for 4 seconds, hold it for 7 seconds, and exhale for 8 seconds. Gawin ito whenever you feel anxious. Pang-apat, laugh and have fun. Ang pagtawa promotes the release of happy hormones that we call endorphins. Nakakatulong ang endorphins upang gumanda ang iyong mood. This also helps reduce stress and perceived pain, lowers your blood pressure, and helps to build stronger immune system. Maging masaya ka parati. Pang-5, maintain healthy relationships. Ayon sa mga pag-aaral, supportive relationships lower your cortisol levels. Sumama lang sa mga taong nagbibigay sa'yo ng peace of mind. At hindi trauma. Pang-6, take care of a pet. Get a dog, cat, bird, or kung ano man ang preferred nyong pet. Animal companions reduce stress levels. Pang-7, eat a healthy diet. Remember that what you eat affects your overall health. Bawasan ang intake of refined sugars at fatty foods. Dalasan ang pagkain ng fiber-rich foods like fruits, vegetables, at whole grains. Minom din ng 2 to 3 liters of water per day. Pang-8, tend to your spirituality. Prayers reduce stress and anxiety, and spiritual faith decrease cortisol levels. Next, learn to recognize stressful thinking. Alamin mo kung ano ang iyong mga triggers. Practicing mindfulness can help you identify stressful thoughts. And of course, kung alam mo na ang mga ito, you can manage them better. And lastly, decide to become your best self.
Mag-focus ka lang on things that really matter. Set goals, try new things, own good habits, develop your strengths, and always be thankful. Stressed ka ba? Anong mga ginagawa mo para ma-relax? Share your thoughts in the comment section below. Remember that if you feel stressed and anxious, do not hesitate to seek professional help. Okay? Mag-ingat po kayo parati. I'm Dr. Lian. Follow for more health tips. Real talk po tayo ngayon na paano malalaman kung malapit ng pumanaw o mamatay ang isang tao. Pasensya na sa topic ko pero very important. Una-una, sabihin ko lang, hindi to 100%. Pero oras na makita nyo itong siyam na senyales, ibig sabihin, baka in a few years or in a few months, pwedeng pumanaw yung tao. Hindi to katulad ng unang ginawa kong video, yung 1 week to go, yung hinihingal, namumutla na, hindi po to. Ito yung a few years bago mangyari, a few months, may sign na tagilid na yung buhay. So, napakahalaga to sa pamilya kasi kailangan ayusin nila yung mga gamit, kung may lupa man, may ari-arian man. Kasi oras na pumanaw isang tao nang hindi ready, ang laking sakit ng ulo, away at gastos sa pamilya. Okay, pasensya na, siyam to. Pero hindi to 100% ha. Hindi to 100%. Posible pa rin mababuhay. Pero pag merong itong 9, medyo tagilid. Number 1, bedridden na yung pasyente at ayaw nang kumain. Yan, kahit anong sakit na stroke, bedridden na, hina-hina kumain, ayaw na umupo, lagi na nakahiga. Ibig sabihin, pabagsak na ng pabagsak yung katawan ng tao every month, every year, pahina ng pahina. Kasi pag tuloy-tuloy yun, walang pupuntahan. Papanaw yung tao. Maybe in a few years. Number 2, kaya pasensya na, hindi to 100% ha. Number 2, chronic dialysis. Oo, masakit man sabihin, pero basta nagda-dialysis yung tuloy-tuloy, napakahirap. Oo, lalo na kung may edad na pahina, pwede mag-infeksyon, pwede mag-pulmonya, pwede mag-heart failure. Ang pwede lang sa chronic dialysis, magki-kidney transplant ka eh. Pag nag-kidney transplant, may laban ulit. Pero kung walang pera pang kidney transplant, laging dialysis, laging delikado ang buhay. Kasi nga, high risk sila magkasakit. Number 3, laging na-ICU. Laging in and out sa ospital. Alam mo na-ICU na eh. Tapos balik-balik sa ospital. Ibig sabihin, masakitin siya. Konting pulmonya, konting ubo na o ospital na, isabihin, medyo mahina yung katawan niya eh. Bakit ganon? So, ingat na tayo sa buhay niya. Number 4, may cancer na late stage, stage 3, stage 4. Alam ko may gumagaling pa, may nagiging cancer-free, pero pag stage 3, stage 4 na, medyo kahit papano, mahirap na eh. Yung cancer na bumalik, yung may cancer dati, tapos nag-recur siya, mag-iingat din tayo. Number 5, yung naka-oxygen na lagi. Kung hindi na matanggal sa oxygen, pag tinatanggal yung oxygen, bumabagsak yung pulse oximeter, yung saturation, kailangan lagi na naka-oxygen. Sino to? COPD, emphysema, naninigarilyo, may sira na yung baga. So, pag lagi ng tali sa oxygen, mahirap po yun. Diba? Medyo delikado ang buhay. Hindi ko sinasabi na hindi na mabubuhay. Pwede pa siya mabuhay 5 years, 10 years, kung maingat. Kung todo bantay ng nurse. Number 6, nag-suicide attempt. So, yan talagang hirap talaga sa depression and suicide. Oras na nagawa na niya minsan, malaki yung risk na uulitin niya. Ang hirap mabantayan. Ha? Ito sa experience ko talaga. Lalo na kung overdose o may droga pa. So, talagang todo bantay sa ganitong pasyente. Number 7, criminal behavior. Gumawa ng krimen, nakulong, lumabas, nakulong ulit. Kasi minsan, pag yung utak ng tao, gusto na gumawa ng pagnanakaw o ano, paulit-ulit. Kaya laging risky. Marami siyang kaaway. Mamaya, masaksak na lang siya. Diba? So, pag ganito na yung buhay niya, medyo tagilid na. Number 8, signs na baka malapit na pumanaw. Number 8 is elderly. Pag umabot na ng 80s, 90s years old, kahit gaano kalakas, alam ko malakas tayo. May 80 na malakas, may 19 man na malakas. Pero, syempre, alam naman natin, wala naman nabubuhay forever, di ba?
So, pagdating ng 100, nahirap na niyan. So, pwede na sila matumba, pwede na sila ma-accident. So, todo bantay na yung ganito. Huwag mo isipin, malakas pa si nanay, si lolo, si lola, hayaan natin, mag-abroad tayo, iwan natin. Hindi po, 80s, 90s, todo ingat na yan. Mabilisan na yun eh. Usually nangyari bagsak eh. Bagsak mo na, hip fracture mo na, o na high blood, na stroke mo na, from the stroke, from the hip fracture, tuloy-tuloy na yun. Pulmonya na, hindi nagagaling, in and out sa hospital hanggang magkakakomplikasyon. Number 9, last is yung may mental illness. Yung may schizophrenia, mental illness na hindi maalagaan ng sarili, o minsan yung mga may bipolar disorder, minsan mahirap din eh, lalo na yung manic depressive. Ang hirap din makontrol yung buhay nila. Laging nagkakaroon ng complication. So ito po ang aking 9 warning signs na baka in a few years na medyo kailangan pag-iingat sa buhay. So maganda malaman to ng pamilya at lagi ko nga binabantayan sa sarili ko. Sana hindi tayo umabot sa stage na sirang-sira na yung baga, sirang-sira na yung puso, na pahina. Mapapansin nyo naman yan eh. Every year, yung pahina, hindi na nag-up. So, kailangan natin talaga mentally very positive, mentally very strong na gusto mo pa mabuhay. Nalalaban ka. Kahit meron ka nitong 9, kung talagang malakas ang fighting spirit mo, kakayanin. Pero kung pag nakita natin every year pahina, hindi na po maganda yon. Sana po nakatulong tong video ko. Pasensya na. Real talk to para makatulong sa pamilya. Lahat ng mga anak makadecide sa future din ng buong pamilya. God bless. Teka, isipin nyo to. After 100 years, so sa taong 2124, probably lahat tayo nasa hukay na, pati yung pamilya tsaka mga kaibigan natin. Mga strangers na rin yung titira sa bahay natin, pinaghirapan natin ng sobra. And lahat ng pagmamay-ari na meron tayo ay mapupunta na rin sa ibang tao. May chance din na lahat ng material na bagay na meron tayo is either natapon na or nasira na. Ultimo yung sasakyan na pinag-ipunan natin para mabili. Yung mga anak ng mga anak natin, for sure hindi na tayo kilala ng mga yun. Or hindi na tayo maalala. Diba madami nga sa atin na hindi naman kilala yung mga tatay ng mga lolo't lola natin? After natin mawala sa mundo na to, maalala pa din naman tayo ng mga ilang taon. Then pagtapos noon, magiging larawan na lang tayo na nakasabit sa pader. Then after ilang dekada, yung mga picture natin at yung mga bagay na nagawa natin, magiging parte na lang siya ng history ng pamilya natin. Di nga man lang tayo magiging memories. Kasi sobrang tagal na lumipas ang panahon, baka wala nang makaalala sa atin. So, the bottom line is, you only get to live once. So, mas maganda na lagi natin isipin yung mga tao at bagay na nagmamatter talaga para sa atin. We only have one life to live. So let's choose to make the most out of it. You know, we love you.